Tignan niyo po kung gaano kawalang respeto, kalapastangan ng taong ito kay Attorney Lenny Robredo. Una, ito po, shinare niya yung tila pang call out ni Senator Kiko Pangilinan sa mga tao, mga netizen na gumagamit nung, itong picture na to na tama nga kami, TANGA nga kayo. So, ayan, no, pinapangalandakan niya ni Sas, no? Kasi ito po yung parang nagiging narrative ng mga netizen dahil nga po dun sa sinasabing kapalpakan ng 31 million na may kinalaman sa desisyon nila noong 2022. Kasi nga naman kaya po kumakalat yan, sinasabi nila na nabudol sila at nagsisisi, no? Kaya may mga netizen na gumawa ng ganitong picture na sinasabing tama nga kami, TANGA nga kayo. Una, disclaimer, hindi natin alam kung sa mga kakamping talaga nanggaling ito. Baka po mamaya mga taga ibang kubol ang gumawa niyan tapos pinalabas na mga kakamping po ang nagpakalat niyan para sabihin na naman na masama ang ugali ng mga kakamping, no? Pero going back, ayan po pinapangalandakan ni SAS yung post ni Senator Kiko na kino-call out po yung mga nagpakalat niyan. Tama naman si Senator Kiko, no? Huwag po tayong gumamit ng mga hindi magagandang salita, ano? Pero sa akin lang, yung mga taga-kabilang kubol, yung mga DDS, no? Kung makapagpa-well-mannered, akala mo mga santo, akala mo hindi makabasag pinggan. Akala mo hindi nila ginagawa sa kapwa nila yung ginagawa sa kanila. Kasi tingnan niyo tong post na to ni Sasot, no? Sabi niya diyan, tiwala lang po kami na BBM will continue PRRD's foreign policy. Malay ba namin yung, ayan, basahin niyo yung word, kayo na lang po magbasa, no? Yung ni Lenny ang magwawagi. So, ano po yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Eto, wala kang karapatan na ipangalandakan yung pag-call out ni Senator Kiko sa mga gumagamit ng hindi magandang salita sa iba kung ikaw ay ganun din, no? Sabi pa niya, oh, ayan, no? Actually, hindi lang siya eh. Maraming mga DDS na akala mo ngayon ay mga biktima, no? Ayaw na ayaw sila ng sasabihan ng TANGA, pero sila naman ay gumagawa din ng ganun sa kapwa nila. At mas malala pa nga, no? Kung babalikan natin yung mga old posts nila, mas matindi pa yung mga salitang binibitawan nila, no? Ano pa ba yung mga salitang narinig natin kay Gadon, kay Uson, kay Olivar, at sa napakarami pang mga taga-kabilang kubol. Kahit dito kay Sasot, marami po yung binitawang salita na ad hominem. Mag-scroll kayo sa page niya, makikita niyo lahat, no? Tapos kapag ibinalik sa kanila, pa-well-mannered. As if biktima, as if hindi ginagawa sa iba, no? Yan ang hirap sa mga yan. Pag inugali mo sa kanila yung ugali nila, nag-iiyakan, no? Ang dami pong DDS na ginagamit yung post ni Senator Kiko para ipamuka sa mga kakamping na tayo ay mata pobre, masama ugali kasi nga po sinasabi na kakamping daw nagpakalat no, tama nga kami, TANGA nga kayo. Marami pong DDS na nagkakalat niyan, no? As if sila ay mga santo at hindi gumagawa o nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa nila. Yung idol na nga lang nila eh. Dati 'di ba, halos araw-araw nagmumura. Kung sino-sino nang minura, pero nagpapalakpakan sila, tuwa-tuwa sila, ina-admire nila. Tapos pag ginawa sa kanila, tinawag silang TANGA, nag-iiyakan, no? Kaya minsan, alam mo, dun sa sinabi ni Saskia Attorney Lenny, minsan iniisip ko, naiinggit ba ang mga ito kay Attorney Lenny? Kasi sa Attorney Lenny, may peace of mind ngayon, good vibes, positivity, puro blessings ang nangyayari sa kanyang career at sa kanyang pang-araw-araw na buhay, no? So, yung ganyanin mo, sabihan mo ng ganyan, or gamitan mo ng ganyang term, si Attorney Lenny, ang isang taong walang ginagawa sa'yo, na hindi ka pinapersonal, na tumahimik na after ng election, pero andyan pa rin, full of hatred ka pa din kay Attorney Lenny, naisip ko, baka inggit, no? Kasi, tingnan nyo, yung nangyayari kay Attorney Lenny, nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas, no? Nagkakaroon ng international and local engagement, nakakakuha ng mga recognition, kinikilala sa buong mundo. Pero ito siya, hanggang ganyan lang siya, no? Baka hanggang ganyan na lang siya forever. Kahit anong salita or ikuda niya about Attorney Lenny, ad hominem man yan or hindi, hindi siya magiging kagaya ng Attorney Lenny. Hanggang ganyan na lang siya, no? Kaya proud ako at ina-admire ko sa Attorney Lenny kasi hindi niya pinapatulan yung mga ganito. Hindi siya bumababa sa level ng mga ganito. Ito pa po, bigyan pa po natin ng reaction. Iba pang sinabi ni Sasot. Ito na po. Katulad ng Miss You, natitirang top 2, yun talagang magbabardugo lang sa huli. Kakampings, thank you girls. So, well, kung inahelin tulad mo ang nangyari noon, ang nangyari noong 2022 sa Miss Universe, no? Sabi niya, yung natitirang top 2 daw ang nabardugulan at ang mga kakamping daw ay thank you lamang, no? Well, kagaya ng Miss You, pwedeng dayain, pwedeng lutuin. Kagaya ng Miss You, pwedeng magkamali ng in-announce na winner. At kagaya ng Miss You, pwedeng ma-dethrone ang winner kung may mapapatunayang dayaan or lutuan na naganap.
So, yun lang naman po yung aking reaksyon dito sa post na to. Ito pa, sabi niya, I thought kakampings love giving drug addicts a second chance. Oh, ayan na. Tapos, real quick, kinontra niya yung sarili niya. Sabi niya, kakampings, di po kayo tama. Ganoon lang talaga kababa quality ng produkto nyo that most voters prefer an addict over Lenlen. Eh, yun naman pala eh. Aminado naman pala kayo na mas gusto nyo yung addict kaysa dun sa sinasabi nyong Lenlen. Eh, bakit sasabihin yung kakampings ang gusto na magbigay ng second chance dun sa sinasabi nyong addict, di ba? So, iba kasi yung sinasabi nating pagbibigay ng second chance sa addict eh. Kapag sinabi mong bigyan ng second chance, ibig sabihin, bigyan ng pagkakataong magbago at mabuhay ng tama, no? Eh, kaso ang ginawa ng mga to, niluklok sa pinakamataas na posisyon. Tapos ngayon, sa kakampings, ibibintang na kakampings daw yung gusto magbigay ng second chance. Gusto natin magbigay ng second chance sa mga nalulong, no? Dahil gusto natin silang magbago at na mabuhay ng maayos. Pero hindi ibig sabihin nito na iluklok natin sila sa pinakamataas sa posisyon. Desisyon yan ng kubol nila. Sila yung may gusto niyan, no? Hindi mga kakamping. Magkaiba yung pagbibigay ng second chance sa pagluklok sa isang mataas na posisyon sa taong alam nating nalulong, no? Tapos ngayon, sa kakamping, ibibintang. Ang husay, no? Ang lakas ng trip. Nag-iisip kaya to? Sana isipin ni Sas yung mga pinagkukuda niya. Kasi nagmumukha siyang katawa-tawa dito, no? Kukuda siya ng ganito, and then real quick, kukontrahin niya yung sinabi niya, no? Buti may mga naniniwala pa dito or mga humahanga dito. Maraming sablay tong kuda eh, no? Kung iisipin niyo mabuti yung mga kinukuda niyan, marami po yung sablay na kuda, no? Yun naman pala, prepared yung sinasabi yung Jodic. Eh bakit kayo ngawa ng ngawa ngayon? Bakit kayo nag-iiyakan sa mga ginagawa nung preferred nyo, no? Bakit gusto nyong humiwalay? Bakit gusto nyong ihiwalay ang Mindanao? Kuda din nila yan eh. Eto oh, no? Proud ka na mas gusto nyo yung Jodic, no? Over Lenlen, pero iyak kayo ng iyak na nabudol kayo. At ngawa kayo ng ngawa sa mga policies at pinagagagawa nung gusto nyo. Tapos, sasabihin nyo kami may gusto magbigay ng second chance. Noong 2022, meron ng dating opisyal ng gobyerno ang nagsabi ng patungkol dyan sa pulburon. Kahit yung tatay niya, nagpahaging, hindi po ba? Pero, mas pinili nila. At sa tingin ko, proud sila. Pero ngayon, sila yung nag-iiyakan. Tapos, parang babalik ka rin ng kwento. Sasabihin na parang mga kakamping ang may gusto. Ayos eh, no? Ayos din itong mag-isip, no? Kaya talaga naman kung may mga naniniwala pa sa kanya, eh good luck. Good luck sa life, no? Sana enjoy nyo yung pagkapanalo nyo. Sana proud kayo dun sa napili nyo. Total naman, sabi niya, preferred ng mas maraming botante. Yung Jodic, no? Over Lenlen. So sana, proud din sila. Huwag silang kumukuda na nagsisi sila. Ganun lang kasimple yun. Maraming pong salamat sa panonood nyo. Importante talaga na nagpo-push back tayo or nagbibigay tayo ng reaction sa mga ganitong kuda, no? Dahil nga baka mamayagpag na naman ang kanilang mga kinukuda sa social media. Kaya napakahalaga po na malike nyo ang ating video at makapag-comment kayo para mas marami pong makakita ng ating rebuttal sa mga narrative nila. Maraming pong salamat. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.